Hello mga kabakyard, good afternoon po sa ating lahat. So, naririnig nyo ba yung naririnig ko na parang tunog ng isang painakay na ibon? So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil habang nakatingin ako sa aking mga alagang ibon, mayroon ako napansin na hindi na pinapakain ng kanyang parents ang mga painakay niya. So, ang dapat natin gawin dyan pag ganyan is i-hand feed natin. So, yan ang topic natin for today. Kung ano ba mga kailangan natin gawin, ano ba ang mga maganda for hand feed sa ating mga alagang painakay. So, wag na natin patagalin mga kabakyard. Start na tayo. So, ito nga pala yung i-hand feed natin ngayon mga kabakyard. Mayroon po ditong tatlong English Badgie. So, ayan, may English Badgie po sila. At saka mayroon ding dalawa dito na mga Hagoromo. So ayan, isa po siyang albino. So pulang-pula po ang mata nito. Ayan. Double crest. Hago po siya. So at saka red eye. So ayan. Red eye po siya mga ka-backyard. O kita nyo naman red eye talaga siya, tsaka double crest, tsaka ang likod niya, yan po yung likod. So mayroon po siyang mga flower dito, ayan dito. So makikita natin mga ka-backyard ang full potential ng ibon na to pag once malaki na siya. Tsaka ang kanyang kapatid, isa din siyang double crest. So ayan, double crest po siya. Tsaka parang frail back lang siya mga ka-backyard dahil hindi pa masyadong develop ang kanyang petals dito. So ito lang yung napapansin ko. So parang frail back, hago lang siya. Pero maganda na din mga backyard dahil double crest po siya. At saka ang dalawa dito, ito po yung mga English Badgie. So ayan po sila. So ang gagawin natin ngayon, dahil nga iniwan sila ng kanilang parents, so i-hand feed natin sila mga ka-backyard para mabuhay ang mga painakay na to. Dahil sayang naman pag hindi natin bigyan ng atensyon at hindi natin hanapan ng paraan para mabuhay ang limang to, dahil magaganda pa naman ang kulay nila, tapos high mutation pa naman to mga dalawang parakits baby. Kaya ngayon ang topic natin, ano nga ba ang mga dapat natin gawin pag once nag-hand feed tayo ng mga painakay. So una, kailangan nating humanap ng hand feed formula. So ano nga ba ang hand feed formula? Ang hand feed formula is ito po yung pinapakain natin o pinifeed natin sa ating mga alagang painakay na inaalagaan for hand feed. So ang gamit ko palang formula mga ka-backyard is itong sakto. So ayan. Ito po ang gamit kong hand feed formula dito sa aking mga alagang painakay. At saka may nakaready na din ako nito always, dahil pag once may mga painakay ako na inabandona ng magulang, so ginagawa ko, hinahandfeed ko sila para mabuhay. Maganda kasi mga ka-backyard pag greedy kayo palagi, mayroon kayong stock sa inyong ibunan na mga formula na pwede nyong magamit in case mayroon kayong mga painakay na hindi na inaalagaan ng magulang. Dahil nangyayari kasi yan pag once marami yung painakay ng magulang. For example, ang palakits mo is may 9 eggs ya, at saka ang nahatch niya doon is 8 lang. So ang tendency po habang lumalaki po yung mga painakay, so mayroon po siya doong hindi naalagaan ng maayos, o di kaya mayroon siya doong binubuli. So para maiwasan natin yan, kukunin natin yung binubuli niya o di kaya yung payat na inakay niya para ma-hand feed natin, para makasabay pa rin siya sa mga kapatid niya na malalakas na at saka malalaki na. So kapag wala kayo nito, mayroon naman kayong pagpipilian. So pag mayroon kayong Cerelac, so pwede naman kayong gumamit ng Cerelac para sa pag-hand feed nyo ng ibon nyo. So haluan nyo lang ng mga vitamins katulad ng Vitamin Pro o di kaya dextrose powder para mayroong dagdag vitamins ang inyong mga alagang painakay na hinahan feed. Pero ang advice ko sa inyo mga ka-backyard, pag once may sakto formula kayo sa ibon,
So mas maganda po na yun ang gamitin ninyo dahil ang Cerelac kasi nakatry ako dati. So ang ibabahagi ko sa inyo ngayon is yung experience ko dati patungkol sa paggamit ko ng Cerelac na ginawa kong formula sa aking mga alagang ibon na for hand feed. So dati ang ginagamit kong formula is yung Cerelac, kaso nung na-observe ko nabubuhay naman yung ibon ko na ginawa kong hand feed pero payat siya. Doon ko nalaman na hindi pala sapat ang content ng vitamins ng Cerelac powder para gawin nating hand feed sa ating mga alagang ibon. So mas mabuti na humanap kayo ng mga formula na maganda o bagay talaga sa ibon nyo, o mas maganda na humanap kayo ng formula na pang ibon talaga dahil maganda po ang mixing nila doon at saka madali pong lumaki ang inyong mga alagang ibon na inaalagaan. Pero kung naubusan kayo, for example, naubusan kayo ng hand feed formula na para sa ibon, nyo namang gawing temporary ang Cerelac powder dahil nakakasustain naman siya kahit ilang araw sa ating mga alagang painakay na ini-hand feed. So maliban sa sakto formula, ano nga bang kailangan nating materyales sa pag-hand feed ng ating mga alagang ibon? So kailangan natin ng syringe tulad nito. So ito po yung syringe mga ka-backyard. So ito yung ginagamit natin para makuha ang natunaw na formula for hand feed sa ating mga alagang ibon. So may natunaw na pala ako mga ka-backyard na formula. So ganyan po ang kulay ng formula na sakto po. Tapos nilagyan ko na din yan ng konting dextrose powder para mayroon namang makuhang vitamins ang ating mga alagang hand feed ngayon. So start na tayo mga ka-backyard. I-feed na natin ang ating mga alagang hand feed babies para makakain na sila. So ayan mga ka-backyard, nag-start na akong mag-hand feed sa aking mga baby ngayon na mga parakeets. So ang inuna ko nga pala is yung isa kong double crest na Prellback Hago. So ganyan lang ang pag-hand feed natin sa ating mga painakay mga ka-backyard. So mas mabuti na bumili kayo ng ganitong klaseng syringe para hindi kayo mahirapan na mag-hand feed sa inyong mga painakay dahil meron po siyang hose sa dulo. Tapos hindi po madalabas ang mga formula sa pisngi ng ating alagang parakeets dahil nga mayroon siyang hose, kaya malinis po ang ating mga hand feed babies. So ayan, busog na po ang aking unang pinakain. So kita nyo naman mga ka-backyard, malinis, wala pong kalat sa kanyang pisngi at saka maganda po ang pag-hand feed. Kapag kasi mayroong mga kalat na formula sa gilid ng pisngi ng ating mga alagang hina-hand feed, so ang tendency po nun is madumi po siyang tingnan at saka namamaga po ang kanyang may pisngi dahil nga nakakapit po yung formula sa balahibo niya. So ganyan lang po ang pag-hand feed mga ka-backyard. So ang isinunod ko is yung albino ko na red eye. So dahan-dahan lang pag-push ng syringe para hindi mabigla ang ating mga hand feed babies. At saka pag once pumapasok na yung hose sa lalamunan ng ating mga hand feed, dapat nasa gilid ng talaga siya, and then dahan-dahan lang pagpasok. So tansyahin lang natin na nasa butsi na siya ng ating alagang ibon. Huwag nating masyadong idiin para hindi ma-injured ang lalamunan ng ating ibon. So dagdag tips ko din sa inyo mga ka-backyard, pag once nag-mix pala kayo ng hand feed formula o yung sakto formula sa inyong mga alagang ibon, dapat ang gamitin yung tubig is yung mainit para ma-mix talaga ang powder. And then pagkatapos niyan, dapat hindi siya mainit pag feed ninyo sa inyong mga alagang ibon. So dapat malamig siya para
hindi masugatan ng inyong alagang ibon. So ang tendency kasi niyan, pag pinilit nyo handfeed ang inyong alagang ibon, tapos mainit yung formula na inilagay nyo sa syringe, so maaari pong magkasugat ang kanilang butsi o yung dibdib nila na lagayan ng pagkain. So para maiwasan natin ang mga ganong pangyayari mga ka-backyard, para maalagaan natin ng maayos ang ating mga handfeed para mabuhay talaga sila, so dapat pag once naglalagay tayo ng tubig sa ating handfeed formula is mainit po, and then pag pinifeed na natin sa ating mga alagang handfeed babies, dapat malamig na siya para makaiwas tayo sa posibleng mangyari na magkasugat ang butsi ng ating mga babies na ini-handfeed. So ang sinunod ko naman ngayon mga ka-backyard is yung English Budgie ko. And then pag once nagkuha pala kayo ng mga ka-backyard, ng naubusan kayo ng formula na inimix niyo sa syringe, so dapat pag once nagpasok kayo ng formula, tingnan nyo yung pinakadulo ng syringe mga ka-backyard, parang may hangin yon. So dapat i-push nyo yon para lumabas, and then para ma-feed nyo sa inyong alagang ibon is wala siyang halong hangin. Dahil pag once may halong hangin, so ang tendency po nun, baka mamatay po ang ating mga handfeed babies. So dapat maingat talaga tayo pag handfeed sa ating mga alagang babies para mabuhay talaga sila at makita natin ang kanilang taglay na kagandahan. Kaya mas maganda na maingat tayo sa pagbigay sa kanila ng mga formula. So ayan mga ka-backyard, hindi na siya bumubukas ang kanyang bibig, pero pinilit ko pa rin dahil kulang pa yung pagkain na nasa butsi niya. So nahirapan talaga ako dahil hindi bumuka ang kanyang tuka. So ganito talaga mga ka-backyard, pag once mag-handfeed tayo ng mga painakay natin, dapat may tiyaga tayo para magpakain sa kanila. At saka hindi ko naman talaga gusto mga ka-backyard ang mag-handfeed ng mga painakay ko. So bakit hindi ko gusto? Dahil masyado po itong nakaka-consume ng oras ko. At saka marami pa naman akong trabaho dito sa bahay. Pero kahit hindi ko gusto mga ka-backyard, kinakailangan ko talagang gawin para makasurvive ang aking mga painakay na inabandona ng kanilang magulang. Sayang naman pag hindi ko sila binigyan ng sapat na oras para ma-handfeed. So ang tendency po noon is mamatay lang po sila. Kaya nilaanan ko na talaga sila ng oras para mabuhay ko ang mga painakay na to. So ayan mga ka-backyard, busog na po yung YTCB ko o yung Texas Clear Body ko na English Budgie. So ganyan po yung kadami ng pagkain na dapat i-feed ninyo sa inyong mga alagang handfeed pag once nag-try kayo mag-handfeed ng mga English Budgie o nag-try kayo mag-handfeed ng Parakeets Budgerigar. So pag once may free time naman kayo mga ka-backyard at gusto ninyo na maaliw sa inyong mga alagang ibon, so maganda naman na mag-handfeed kayo. Ang kagandahan kasi ng handfeed mga ka-backyard, pag gusto nyong turuan ng mga tricks ang inyong mga alagang ibon, is madali nyo silang maturuan dahil bata pa sila na inaalagaan ninyo. Kasi pag once malaki na po ang mga ibon na gusto nyong turuan, is hindi na po yan pwede, lalong-lalo na sa mga English Budgie. Kapag adult na sila and then balak mo na turuan, so hindi ka na talaga makabigay ng tricks sa kanila dahil pag once binitawan mo sila sa labas ng iyong bahay na wala na sa kulungan, i-flyby na talagang result dyan mga ka-backyard. Kaya kung nagbabala ka na mag-alaga ng handfeed at gusto mo na maturuan ang iyong ibon, so ang advice ko sa iyo, alagaan mo yung handfeed na mga babies dahil malaki ang posibilidad niya na makaturo ka ng mga tricks sa kanila. So ayan, ito na po yung last mga backyard na pinapakain ko, itong yellow TCB English Budgie baby. So ayan, gustong gusto po niya ang ibinibigay kong formula sa kanya, at saka feel niya na nasasarapan talaga siya.
So ayan, busog na po yung baby English Budgie natin mga ka-backyard. So medyo malaki na siya mga ka-backyard at saka marami na mga balahibo ang tumubo sa kanya. So ayan mga ka-backyard, nag-relax na po ang ating mga handfeed babies ngayon at saka kalmado na sila dahil nga busog na po sila sa pag-feed natin. So bago tayo mag-end sa ating video ngayon mga ka-backyard, gusto ko lang humingi ng malaking pabor sa inyo. Please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga ilalabas kong videos patungkol sa tips and ideas sa aking mga alaga, kung paano sila makasurvive kung iniwan sila ng kanilang magulang o di kaya inabandona ng kanilang magulang, at kung ano ba ang mga dapat nyong gawin para lagi kayong handa sa mga sakuna na tulad sa ibinahagi ko sa inyo ngayon pag once nakaranas kayo ng ganito sa inyong mga ibunan. So happy bird keeping po sa ating lahat mga ka-backyard. Mag-ingat po tayo palagi at mag-enjoy lang tayo sa hobby natin kung saan tayo masaya.